Sa gilid ng isang masikip at maruming kalsada sa lungsod, lumaki ang batang si Elias. Wala siyang maalalang malinaw na mukha ng kanyang mga magulang. Ang tanging alam niya, iniwan siya sa harap ng lumang simbahan isang malamig na umaga. Nakita siya ng isang matandang naglilinis ng bakuran at ipinasa siya sa mga social worker. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo at dami ng batang inaalagaan, hindi nagtagal ay napunta rin siya sa lansangan. Lumaki si Elias na natutong mabuhay sa tulong ng awa ng mga tao. Namamalimos siya sa harap ng mga tindahan, minsan tumutulong magbuhat ng paninda kapalit ng kaunting barya o pagkain. Payat ang kanyang katawan at laging marumi ang damit. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at mapagmasid. Mahilig siyang tumingin sa mga gusali at sasakyan na dumadaan at iniisip kung ano ang pakiramdam ng may sariling tahanan. Tuwing gabi natutulog siya sa ilalim ng tulay kasama ang iba pang batang lansangan. Natutunan niyang magtiwala lamang sa sarili. Maraming beses siyang niloko at inagawan ng pagkain, ngunit hindi siya natutong magnakaw. Sa halip, nagtiis siya sa gutom at hirap. May kakaiba sa kanyang mga mata. Puno ito ng pangarap kahit hindi niya alam kung paano ito maaabot. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng bangketa at kumakain ng tirang tinapay, may humintong itim na sasakyan sa harap niya. Bumaba ang isang matandang lalaki na may maayos na kasuotan. Tahimik itong tumingin kay Elias, hindi galit, hindi rin naaawa, para bang may hinahanap ito sa kanyang mukha. Ang matandang lalaki ay si Don Arturo, isang kilalang negosyante sa lungsod. Papunta sana siya sa isang meeting, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Nang makita ang bata, lumapit siya kay Elias at nagtanong kung kailan pa siya nasa lansangan. Tahimik na sumagot si Elias at sinabi na matagal na. Hindi siya nagmakaawa, hindi rin siya nagdrama, nagsabi lamang siya ng totoo. Napansin ni Don Arturo ang kakaibang katatagan ng bata. Nakita niya ang sarili niya rito noong bata pa siya at wala ring pera. Inalok niya si Elias ng pagkain sa isang maliit na kainan sa kanto. Nagulat ang bata ngunit sumunod, kumain siya ng tahimik at dahan-dahan na parang natatakot na baka biglang mawala ang pagkain sa kanyang harapan. Pagkatapos kumain, inalok siya ni Don Arturo ng pansamantalang tirahan sa isang maliit na silid malapit sa kanyang opisina. Ipinaliwanag niya na hindi ito libreng tulong, kailangan mag-aral at tumulong sa mga simpleng gawain. Pumayag si Elias agad. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang pag-asa na hindi agad nawawala. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang buhay ni Elias. Tinuruan siyang magbasa at magsulat. Mahirap sa simula, ngunit mabilis siyang natuto. Gabi-gabi nag-aaral siya kahit pagod na sa maghapong gawain. Nakita ni Don Arturo ang sipag at determination niya, kaya mas lalo niya itong sinuportahan. Habang tumatagal, mas lumalakas ang tiwala ni Elias sa sarili. Natuto siyang makisalamuha sa ibang tao. Natuto siyang mangarap ng mas mataas pa sa simpleng buhay na dati niyang kinagisnan. Nagsimula siyang mangarap na balang araw magkakaroon siya ng sariling negosyo. Gusto niyang patunayan na ang isang batang itinapon sa mundo ay kayang bumangon. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa maliit niyang silid, bigla niyang naisip ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung buhay pa sila o kung naalala man siya. May kirot sa dibdib niya, ngunit hindi ito naging hadlang. Sa halip, ginawa niya itong dahilan para magsumikap pa. Sinabi niya sa sarili na hindi niya hahayaan na masayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Lumipas ang ilang taon at tuluyan, nang naging bahagi si Elias ng negosyo ni Don Arturo bilang assistant, pinag-aralan niya ang takbo ng negosyo. Natutunan niya kung paano makipag-usap sa kliyente at kung paano magplano para sa hinaharap. Nakita ni Don Arturo ang potensyal ng bata at itinuring na niya itong parang sariling anak. Sa puso ni Elias, unti-unting napalitan ng pasasalamat ang lungkot ng kanyang nakaraan. Alam niyang mahirap ang dinaanan niya, ngunit alam din niyang iyon ang humubog sa kanya para maging matatag. Nangako siya sa sarili na balang araw, tutulungan din niya ang mga batang lansangan na tulad niya noon. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, isang gabi, habang tahimik na nagtatrabaho si Elias, hindi niya alam na ang landas ng kanyang buhay ay papasok pa sa mas malaking pagsubok. Ang nakaraan na pilit niyang nilalampasan ay unti-unti nang lalapit sa kanya, at ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay malapit na niyang matuklasan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang umunlad ang kakayahan ni Elias sa negosyo. Mas naging maingat siya sa bawat desisyon at mas naging matapang sa pagharap sa mga hamon. Madalas siyang isama ni Don Arturo sa mahahalagang pagpupulong
upang matuto sa totoong galaw ng mundo ng negosyo. Napansin ng mga empleyado ang pagbabago sa batang dati ay tahimik lamang sa sulok. Ngayon ay may kumpiyansa ng magsalita at magbigay ng suwestyon. Iginagalang siya ng marami dahil sa kanyang sipag at kababaang loob. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan, kaya nananatili siyang mabait sa lahat. Isang araw ipinagkatiwala ni Don Arturo kay Elias ang pamamahala sa isang maliit na sangay ng kanilang negosyo. Kinakabahan siya sa simula, ngunit tinanggap niya ang hamon. Araw-gabi niyang pinag-aralan ang bawat detalye ng operasyon, pinakikinggan niya ang mga manggagawa at sinisigurong maayos ang takbo ng trabaho. Sa loob ng isang taon naging matagumpay ang sangay na kanyang pinamahalaan. Lumaki ang kita at mas naging maayos ang sistema. Natuwa si Don Arturo at nakita niyang handa na si Elias para sa mas malaking responsibilidad. Sa pagkakataong iyon, mas lalong naramdaman ni Elias na may direksyon na ang kanyang buhay. Sa kabila ng tagumpay, may mga gabi pa rin na naaalala niya ang kanyang nakaraan sa lansangan. Naaalala niya ang lamig ng simento at ang gutom na halos hindi niya matiis. Sa halip na malungkot, ginagawa niya itong paalala na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsisikap. Nagsimula siyang magtabi ng pera upang makapagpatayo ng maliit na foundation para sa mga batang lansangan. Lihim niya itong pinaplano dahil gusto niyang maging handa muna bago ipaalam sa iba. Nais niyang ibigay sa mga batang tulad niya noon ang pagkakataong magkaroon ng bagong simula. Isang umaga habang papasok siya sa opisina, may lumapit sa kanyang 2 taong hindi niya kilala. Maayos ang kanilang pananamit, ngunit may kakaibang kaba sa kanilang mga mukha. Nagpakilala ang babae bilang Maria at ang lalaki bilang Roberto. Sinabi nilang mahalaga ang kailangan nilang pag-usapan sa kanya. Hindi agad naniwala si Elias, ngunit may kung anong pamilyar sa kanilang mga mata. Pinapasok niya sila sa kanyang opisina at tahimik na nakinig. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang araw. Sinabi ng babae na matagal na nila siyang hinahanap. Sinabi ng lalaki na may katotohanan silang kailangang aminin. Habang nagsasalita ang dalawa, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Elias. May pakiramdam siyang may connection ito sa kanyang nakaraan. Hindi siya nagsalita at hinayaan lamang silang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Naramdaman niyang may malaking pagbabago na paparating sa kanyang buhay. Sa loob ng opisina na puno ng katahimikan, nagsimulang sabihin ng babae na sila ang kanyang tunay na mga magulang. Sinabi nilang napilitan silang iwan siya noon dahil sa matinding kahirapan at takot na hindi nila siya mapalaki ng maayos. Humingi sila ng tawad at sinabi nilang matagal na nilang pinagsisisihan ang kanilang ginawa. Nanatiling tahimik si Elias habang pinipigilan ang emosyon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, galit, lungkot o awa. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang katotohanang ang nakaraan na matagal niyang hinahanap ay biglang nasa harap na niya ngayon. Sa sandaling iyon, alam ni Elias na ang tagumpay sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pera o pangalan. Ito ay tungkol din sa pagharap sa mga sugat ng nakaraan at sa harap ng 2 taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang magpasya kung paano niya haharapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi agad nagsalita si Elias matapos marinig ang sinabi ng 2 tao sa kanyang harapan. Tahimik lamang siyang nakatingin sa mesa habang pinipigilan ang magulong damdamin sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ng gutom at lamig ng lansangan ay biglang bumalik sa kanyang isip, kasabay ng tanong kung bakit ngayon lamang sila nagpakita. Maingat siyang tumingin sa babae at lalaki na nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang takot at pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit hindi iyon sapat upang agad niyang tanggapin ang kanilang kwento. Sanay si Elias na magtiwala lamang sa mga bagay na napatunayan na ng panahon. Tinanong niya sila kung nasaan sila noong mga panahong natutulog siya sa ilalim ng tulay at kumakain ng tira-tira. Nanginginig ang boses ng babae habang sinasabing naghahanap sila ngunit wala silang kakayahan noon. Sinabi ng lalaki na nagkahiwalay sila dahil sa problema sa pera at bumagsak ang kanilang buhay. Habang nakikinig si Elias, napansin niyang maraming bahagi ng kanilang kwento ang tila kulang sa linaw. Hindi siya nagalit ngunit naging maingat siya. Sinabi niyang kailangan niya ng panahon upang pag-isipan ang lahat. Hindi niya kayang tanggapin agad ang lahat ng kanilang sinasabi. Pag-alis ng 2, nanatili si Elias sa kanyang opisina na mag-isa. Matagal siyang nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan ang lungsod na minsan ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang bigat ng emosyon
na matagal niyang itinago. Kinagabihan nagpasya siyang puntahan si Don Arturo upang humingi ng payo. Sa loob ng tahimik na sala ng matandang negosyante, mahinahon niyang ikinuwento ang nangyari. Nakinig si Don Arturo ng walang pagputol at pagkatapos ay sinabi na ang katotohanan ay hindi laging malinaw sa unang tingin. Sinabi ni Don Arturo na ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na nakakalimot at ang pagtanggap ay hindi nangangahulugan na mawawala ang sakit ng nakaraan. Sinabi niyang mahalagang alamin muna ni Elias ang buong katotohanan bago gumawa ng desisyon. Pinaalalahanan din niya na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa mga taong nanatili sa tabi mo. Pag-uwi ni Elias sa kanyang tirahan, mas naging malinaw sa kanya ang kanyang susunod na hakbang. Nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Nais niyang malaman kung bakit siya iniwan at kung may iba pang sikreto na hindi pa niya nalalaman. Sa mga sumunod na araw, lihim niyang ipinahanap ang records tungkol sa kanyang pagkabata. Kinausap niya ang social worker na minsang nag-alaga sa kanya. Unti-unting nabubuo ang kwento ng kanyang pinagmulan. Nalaman niyang totoong may mag-asawang nag-iwan sa kanya sa simbahan, ngunit wala nang ibang detalye tungkol sa kanila. Habang mas lalo siyang naghahanap ng sagot, mas lalo ring lumalapit ang dalawang taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Patuloy silang nakikipag-ugnayan at humihingi ng pagkakataon na makabawi. Naramdaman ni Elias ang kanilang pagsisisi, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagduda sa kanyang puso. Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang opisina, tiningnan ni Elias ang larawan ng kanyang foundation plan para sa mga batang lansangan. Doon niya naisip na anuman ang mangyari sa kanyang personal na buhay, hindi niya hahayaang maapektuhan ang kanyang layunin na tumulong sa iba. Sa katahimikan ng gabi, napagtanto ni Elias na ang tunay na pagsubok ay hindi ang paghihirap sa lansangan, kundi ang pagharap sa katotohanan ng nakaraan. At sa paglapit ng susunod na araw, alam niyang mas lalalim pa ang kanyang paglalakbay tungo sa pagtuklas kung sino talaga ang mga taong nagsasabing sila ang kanyang pamilya. Mas naging seryoso si Elias sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Hindi na lamang ito tungkol sa dalawang taong nagpakilala bilang kanyang mga magulang. Naging bahagi na ito ng kanyang pagkatao at ng direksyon ng kanyang buhay. Gusto niyang malaman ang buong kwento bago siya magpasya kung tatanggapin ba niya sila o tuluyang iiwasan. Nagpasya siyang bumalik sa lumang simbahan kung saan siya iniwan noong sanggol pa lamang siya. Tahimik niyang pinagmasdan ang lumang gusali at ang bakuran na minsang naging saksi sa simula ng kanyang mahirap na buhay. Kinausap niya ang kasalukuyang pari at ipinakita ang mga dokumentong hawak niya. Tinulungan siya ng pari na hanapin ang lumang talaan ng simbahan. Makalipas ang ilang oras, natagpuan nila ang isang lumang entry tungkol sa sanggol na iniwan sa harap ng simbahan. Maraming tao na ang nakalipas. Nakasaad doon ang petsa at oras kung kailan siya natagpuan at may maliit na detalye tungkol sa kumot na nakabalot sa kanya noon. Habang binabasa ni Elias ang talaan, naramdaman niyang mas lumalapit siya sa katotohanan. Bagaman walang pangalan ng mga magulang nakasaad doon na may isang babaeng nakita malapit sa simbahan bago matagpuan ang sanggol, may description ito na halos tumutugma sa babaeng nagpakilala bilang kanyang ina. Hindi agad nagpasya si Elias. Sa halip, mas naging determinado siyang alamin ang buong pangyayari. Kinausap niya ang ilang matatandang residente malapit sa simbahan. May ilan na nagsabing may naaalala silang babaeng umiiyak sa tapat ng simbahan noong gabing iyon, ngunit wala ng ibang detalye. Sa paglipas ng mga linggo, mas lumalim ang kanyang investigasyon. Hindi niya ito ginagawa para maghiganti o magalit. Ginagawa niya ito upang magkaroon ng malinaw na sagot sa tanong na matagal nang nasa kanyang puso. Gusto niyang maintindihan kung ang pag-iwan sa kanya ay bunga ng kawalan ng pag-asa o kawalan ng pagmamahal. Habang abala si Elias sa paghahanap ng katotohanan, patuloy namang lumalago ang negosyo na kanyang pinamamahalaan. Mas dumami ang kliyente at mas naging matatag ang kanilang kumpanya. Maraming tao ang humahanga sa kanyang pamumuno at dedikasyon. Isang hapon, muling nagpunta sa opisina ang 2 taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Mas maayos ang kanilang itsura kaysa dati at tila may dalang matinding kaba. Humingi sila ng pagkakataon na makausap siyang muli at ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila nasabi noon. Pinayagan sila ni Elias na magsalita, ngunit nanatili siyang maingat. Sinabi ng babae na matapos nila siyang iwan, napunta sila sa mas matinding kahirapan at nagkahiwalay.
Sinabi ng lalaki na matagal silang naghahanap ng paraan upang bumangon, ngunit nabigo sila ng maraming beses. Habang nagsasalita ang dalawa, napansin ni Elias ang kanilang pagod at pagsisisi. Hindi niya alam kung totoo ang lahat, ngunit nakita niyang may bigat ang kanilang mga salita. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang kalimutan ang mga taon na ginugol niya sa lansangan na walang nag-aalaga sa kanya. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Elias na handa siyang makinig, ngunit hindi niya maipapangako ang agarang pagtanggap. Sinabi niyang kailangan pa niya ng oras upang lubos na maintindihan ang lahat. Tumango ang dalawa at tahimik na umalis. Pagkatapos ng araw na iyon, mas naging malinaw kay Elias na ang tagumpay ay hindi nakakapagburahin ng nakaraan. Sa halip, mas binibigyan siya nito ng lakas upang harapin ang katotohanan. Sa kanyang puso nagsisimula ng mabuo ang desisyon na kailangang pag-isipan ng mabuti. Sa paglapit ng gabi, habang nakatingin siya sa maliwanag na ilaw ng lungsod, naisip niya na ang kanyang buhay ay patuloy na magbabago. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga sagot na maaaring magpagaan o magpabigat sa kanyang damdamin. Ngunit handa siyang harapin ang lahat bilang taong natutong bumangon mula sa wala. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Elias. Patuloy siyang nagtatrabaho at pinapalago ang negosyo, ngunit may bahagi ng kanyang isip na abala sa mga bagong katotohanang unti-unting lumalabas. Alam niyang hindi niya maaaring takasan ang nakaraan, kaya pinili niyang harapin ito ng may malinaw na pag-iisip. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-ugnayan sa social worker na minsang nag-alaga sa kanya. May ilang lumang dokumento na natagpuan sa archive ng lungsod. Bagaman hindi kumpleto, may ilang detalye na tumutugma sa kwento ng dalawang taong nagpakilala bilang kanyang mga magulang. Habang binabasa niya ang mga lumang papel, naramdaman niya ang kakaibang halo ng lungkot at katahimikan. Hindi na siya ang batang walang kalaban-laban. Isa na siyang taong kayang humarap sa katotohanan kahit gaano ito kasakit. Isang gabi, nagpasya siyang makipagkita muli sa dalawa sa isang tahimik na restaurant. Maayos ang naging usapan nila at mas naging bukas ang babae sa pagsasabi ng detalye ng kanilang nakaraan. Sinabi nitong nagkasakit siya noon at nawalan ng trabaho ang lalaki, kaya nawalan sila ng kakayahang alagaan ang sanggol. Tahimik lamang nakinig si Elias. Tinanong niya kung bakit hindi sila bumalik. Matapos nilang maiwan siya, tumulo ang luha ng babae habang sinasabing nahirapan silang hanapin siya dahil sa paglipat-lipat ng tirahan at sa kanilang patuloy na paghihirap. Hindi pa rin agad naniwala si Elias sa lahat, ngunit nakita niyang hindi na nila sinusubukang itago ang kanilang pagkakamali. Naramdaman niyang may bahagi ng kanyang puso na unti-unting lumalambot, ngunit nanatili siyang maingat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Elias mag-isa sa gilid ng kalsada. Naalala niya ang sarili niyang naglalakad dati na walang kasiguraduhan kung may makakain pa siya kinabukasan. Ngayon hawak niya ang direksyon ng kanyang buhay, ngunit may sugat pa rin na kailangang paghilumin. Sa mga sumunod na linggo, mas pinokus niya ang kanyang oras sa pagtatayo ng foundation para sa mga batang lansangan. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga organisasyon at lokal na pamahalaan upang makakuha ng suporta. Gusto niyang masigurong magiging matatag ang proyekto bago ito ilunsad. Habang abala siya sa paghahanda sa foundation, nakatanggap siya ng balita na ang dalawang taong nagpakilala bilang kanyang mga magulang ay nahihirapan pa rin sa buhay. Hindi sila humihingi ng pera, ngunit malinaw na umaasa sila sa pagkakataong makabawi sa kanya bilang anak. Hindi alam ni Elias kung ano ang dapat maramdaman. Bahagi ng kanyang puso ay nagagalit sa nakaraan, ngunit may bahagi rin na nakakaunawa sa hirap ng buhay. Natutunan niyang ang mundo ay hindi laging itim o puti lamang. Isang gabi, kinausap niya muli si Don Arturo at ibinahagi ang kanyang kalituhan. Sinabi ng matandang negosyante na ang tunay na lakas ng tao ay nasusukat sa kakayahan nitong magdesisyon ng may karunungan at hindi lamang sa emosyon. Sa mga salitang iyon, mas naging malinaw kay Elias na ang susunod niyang hakbang ay hindi lamang makakaapekto sa kanya, kundi pati sa mga taong umaasa sa kanya. Kailangan niyang maging matatag, hindi lamang bilang negosyante, kundi bilang tao. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Elias na unti-unti na siyang lumalapit sa desisyon na matagal niyang iniiwasan. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang harapin ang dalawa, hindi lamang bilang mga estranghero, kundi bilang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi na niya maaaring baguhin.
Habang papalapit ang araw ng opisyal na paglulunsad ng foundation ni Elias, mas naging abala siya sa paghahanda. Araw-gabi siyang nakikipagpulong sa mga kasosyo at voluntaryo upang masiguro na magiging maayos ang unang proyekto para sa mga batang lansangan. Nais niyang maging simbolo ito ng bagong pag-asa para sa mga batang dumaranas ng parehong hirap na pinagdaanan niya noon. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang sitwasyon ng dalawang taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Paminsan-minsan tumatawag ang babae upang kumustahin siya. Magalang naman siyang sumasagot, ngunit may distansya pa rin sa kanyang boses. Isang umaga nakatanggap siya ng liham mula sa kanila. Sa sulat ipinahayag nila ang kanilang buong pagsisisi at ang hangarin na hindi para humingi ng tulong, kundi para lamang magkaroon ng pagkakataon na makilala siyang muli bilang anak. Sinabi rin nila na handa silang tanggapin ang anumang desisyon niya. Matagal na pinagmasdan ni Elias ang liham bago ito itinupi. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang nakasulat doon. Naalala niya ang mga gabi na nag-iisa siya sa ilalim ng tulay at walang kahit sinong naghahanap sa kanya. Ngunit naalala rin niya ang mga pagkakataon na muntik na siyang sumuko sa buhay at kung paanong may mga taong tumulong sa kanya kahit hindi siya kilala. Sa araw ng paglulunsad ng foundation, maraming tao ang dumalo, may mga negosyante, opisyal ng pamahalaan at mga batang lansangan na inimbitahan. Habang nagsasalita si Elias sa harap ng entablado, malinaw sa kanyang isip ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Nais niyang ipakita na ang isang batang walang pamilya ay maaari pa ring magkaroon ng kinabukasan. Matapos ang programa, tahimik siyang umupo sa isang sulok at pinagmasdan ang mga batang masayang kumakain at nag-uusap. Sa sandaling iyon naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Doon niya napagtanto na ang kanyang buhay ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa mga taong matutulungan niya sa kasalukuyan. Kinagabihan, nagpasya siyang makipagkita muli sa dalawang taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Nag-usap sila sa isang simpleng lugar na malayo sa mata ng publiko. Mahinahon niyang sinabi na hindi niya kayang burahin ang nakaraan, ngunit handa siyang subukang makilala sila bilang bahagi ng kanyang buhay. Napaiyak ang babae at tahimik na yumuko ang lalaki. Hindi sila humingi ng kahit ano kapalit. Sinabi lamang nilang nagpapasalamat sila sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Sa sandaling iyon naramdaman ni Elias ang kaunting bigat na nawala sa kanyang dibdib. Hindi pa man ganap ang kanilang pagiging pamilya, nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang relasyon. Nagkasundo silang dahan-dahan nilang bubuuin ang tiwala na nawala sa paglipas ng panahon, walang pilitan at walang inaasahang kapalit. Sa mga sumunod na linggo, paminsan-minsan silang nagkikita, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng trabaho at pang-araw-araw na buhay. Bagaman may ilang sandali ng ilang nakatahimikan, naramdaman ni Elias na may unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, nananatiling malinaw kay Elias ang kanyang layunin. Ipagpapatuloy niya ang pagpapalago ng kanyang negosyo at ang pagpapalawak ng kanyang foundation. Nais niyang maging halimbawa sa iba na ang sugat ng nakaraan ay maaaring maging lakas upang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng mga araw, mas naramdaman ni Elias ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang pinuno ng negosyo, kundi bilang taong may kakayahang baguhin ang buhay ng iba. At sa kanyang tahimik na paglalakad pauwi isang gabi, alam niyang ang kanyang kwento ay papasok pa sa mas malalim na yugto ng pagbabago. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging matatag ang foundation ni Elias, mas dumami ang batang natutulungan at mas lumawak ang suporta mula sa iba-ibang organisasyon. Nakita niya sa bawat batang natutulungan ang sarili niyang nakaraan at mas lalo siyang naging determinado na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Mas naging abala rin siya sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Nagbukas sila ng panibagong sangay sa ibang lungsod. Pinagkatiwalaan siya ni Don Arturo sa pamamahala nito. Sa bawat tagumpay, nararamdaman ni Elias ang bunga ng kanyang pagsisikap at sakripisyo. Sa kabila ng lahat, unti-unti ring nagiging mas maayos ang relasyon niya sa dalawang taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Paminsan-minsan nagkakasama sila sa simpleng pagkain. Nag-uusap tungkol sa nakaraan at sa kasalukuyan. Hindi pa rin nawawala ang ilang, ngunit mas malinaw na ang kanilang hangarin na makabawi. Isang araw, inimbitahan siya ng babae na bisitahin ang kanilang maliit na inuupahang bahay. Nagdalawang isip siya, ngunit pumayag din.
Pagdating niya, nakita niya ang simpleng pamumuhay nila. Walang luho at puno ng mga lumang gamit. Doon niya nakita na hindi pa rin madali ang kanilang buhay. Habang nakaupo sila sa maliit na sala, tahimik silang nag-usap, sinabi ng babae na matagal na niyang pinangarap ang araw na yon. Sinabi naman ng lalaki na wala silang ibang hinihiling, kundi ang pagkakataong makasama siya kahit paminsan-minsan. Habang nakikinig si Elias, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan at lungkot. Hindi niya maibabalik ang mga taon na nawala, ngunit nakikita niyang totoo ang kanilang pagsisisi. Sa sandaling iyon, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa komplikadong katotohanan ng buhay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang tulungan sila sa paghahanap ng mas maayos na trabaho. Hindi ito dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kagustuhan niyang tulungan silang magsimula muli. Malinaw sa kanya na ang pagtulong ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa nakaraan, kundi pagharap sa kasalukuyan. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas nagiging bukas si Elias sa kanyang damdamin. Hindi na siya kasing bigat ang pakiramdam tuwing naiisip ang kanyang pagkabata. Bagaman may sugat pa rin, natutunan niyang tanggapin na ang nakaraan ay bahagi ng kanyang pagkatao. Isang gabi habang nag-uusap sila, na pag-usapan ang posibilidad na mas madalas silang magkita bilang pamilya. Hindi agad sumagot si Elias, ngunit hindi rin siya tumanggi. Alam niyang ang desisyong iyon ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, patuloy ang paglago ng kanyang foundation. Nagkaroon sila ng plano na magtayo ng shelter para sa mga batang lansangan. Gusto niyang magkaroon ng lugar kung saan ang mga batang walang matirahan ay magkakaroon ng pagkakataon na magsimula muli. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Elias, mas lumilinaw ang direksyon ng kanyang buhay. Natutunan niyang ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o karangalan, kundi sa kakayahang bumangon at tumulong sa iba. At sa kanyang tahimik na pagninilay isang gabi, alam niyang papalapit na siya sa pinakamahalagang desisyon na kailangan niyang gawin bilang anak at bilang tao. Habang patuloy ang pag-ayos ng relasyon ni Elias sa dalawang taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang, mas naging malinaw sa kanya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Hindi na lamang ito personal na usapin, kundi may epekto rin sa mga taong nakakakita sa kanya bilang huwaran. Isang umaga, nakatanggap siya ng paanyaya na magsalita sa isang pagtitipon ng mga negosyante at organisasyon. Nais nilang marinig ang kanyang kwento. Bilang isang taong nagmula sa wala at nagtagumpay, nagdalawang isip siya, ngunit tinanggap ang paanyaya bilang bahagi ng kanyang advokasya. Sa araw ng pagtitipon, mahinahon niyang ibinahagi ang kanyang karanasan. Hindi niya binigyang diin ang sakit, kundi ang pag-asa. Sinabi niya na ang isang batang iniwan ng mundo ay maaari pa ring bumangon kung may magbibigay ng pagkakataon at tiwala. Habang nagsasalita siya, napansin niya sa hanay ng mga tao ang dalawang taong nagpakilala bilang kanyang mga magulang. Tahimik lamang silang nakaupo at nakikinig, hindi sila lumapit o nagpakilala. Doon niya nakita ang kanilang paggalang sa mga hangganang itinakda niya. Matapos ang programa, maraming lumapit kay Elias upang mag-alok ng suporta sa kanyang foundation. Mas lumawak ang posibilidad ng pagtulong sa mas maraming bata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang kwento ay may mas malaking layunin kaysa sa sarili niyang sugat. Kinagabihan, nakipagkita siya muli sa dalawa. Sinabi niya na nakita niya sila sa pagtitipon at nagpasalamat siya sa kanilang pag-unawa. Sinabi ng babae na sapat na para sa kanila ang makita siyang nagtatagumpay at nakakatulong sa iba. Sa mga salitang iyon, may bahagyang gumaan sa loob ni Elias. Napagtanto niya na hindi lahat ng relasyon ay kailangang maging perpekto upang maging totoo. Minsan sapat na ang tahimik na presensya at paggalang. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malinaw ang papel ng bawat isa sa kanilang buhay. Hindi pa rin ganap ang kanilang pagiging pamilya, ngunit may pundasyon na ng pag-unawa. Mas madalas silang mag-usap at mas bukas na ang komunikasyon. Samantala, ang construction ng unang shelter ng foundation ay nagsimula na. Araw-araw binibisita ni Elias ang lugar upang siguraduhing maayos ang lahat. Sa bawat pader na naitataas, naaalala niya ang sarili niyang walang masilungan noon. Isang hapon, may isang batang lumapit sa kanya sa site. Tahimik at marumi ang damit, ngunit malinaw ang takot at pag-asa sa mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Elias ang sarili niyang nakaraan at nangakong gagawin niya ang lahat upang mabigyan ng mas magandang bukas ang mga batang tulad niya. Sa gabing iyon, nag-isip ng malalim si Elias tungkol sa kahulugan ng pamilya. Napagtanto niya na ang dugo ay simula lamang,
ngunit ang pananatili at pagmamahal ang tunay na sukatan. Alam niyang hindi na niya mababago ang nakaraan, ngunit kaya niyang hubugin ang hinaharap. Sa katahimikan ng gabi habang nakatingin siya sa mga ilaw ng lungsod, mas naging handa si Elias sa desisyong matagal niyang iniiwasan. Alam niyang paparating na ang oras na kailangan niyang pumili kung hanggang saan niya bubuksan ang kanyang puso, at sa darating na mga araw ang kanyang pasya ay magtatakda ng bagong yugto sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw mas naging tahimik at mapag-isip si Elias. Ramdam niya na malapit na siyang gumawa ng desisyon na matagal niyang iniiwasan. Sa kabila ng tagumpay sa negosyo at foundation, may bahagi pa rin ng kanyang puso na naghahanap ng ganap na katahimikan. Habang papalapit ang pagbubukas ng unang shelter, mas naging abala siya sa pag-aasikaso ng bawat detalye. Gusto niyang maging maayos ang lahat para sa mga batang darating doon. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas malinaw ang kanyang layunin na gawing mas mabuti ang buhay ng iba. Isang umaga nagpunta siya sa shelter bago pa ito buksan sa publiko. Tahimik niyang nilibot ang mga silid at hinawakan ang mga bagong mesa at kama. Sa sandaling iyon naalala niya ang batang sarili na nangangarap lamang ng maayos na higaan at mainit na pagkain. Habang naglalakad siya sa loob ng gusali, napagtanto niya kung gaano kalayo ang narating niya mula sa pagiging batang lansangan. Hindi na siya nag-iisa at may kakayahan na siyang tumulong sa iba. Naramdaman niya ang kakaibang lakas at kapayapaan. Kinahapunan nagpasya siyang tawagan ang 2 taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang at inimbitahan sila sa pagbubukas ng shelter. Hindi iyon simpleng paanyaya, kundi isang hakbang patungo sa pagtanggap sa kanila bilang bahagi ng kanyang buhay. Sa araw ng pagbubukas, maraming tao ang dumalo, kabilang ang mga bata, voluntaryo at mga sumusuporta sa foundation. Nang makita niya ang 2 sa likod ng karamihan, naramdaman niya ang kakaibang halo ng kaba at katahimikan. Matapos ang programa, lumapit siya sa kanila at mahinahong sinabi na hindi niya kayang kalimutan ang nakaraan, ngunit handa siyang tanggapin ang kasalukuyan. Sinabi niyang handa siyang subukan ang pagkakaroon ng relasyon bilang pamilya, basta may respeto at katapatan. Napaiyak ang babae at tahimik na nagpasalamat na ng lalaki. Sa sandaling iyon naramdaman ni Elias na may bahagi ng kanyang puso ang tuluyang gumaan. Hindi perpekto ang sitwasyon, ngunit totoo ang kanilang bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, mas naging normal ang kanilang pag-uusap at pagkikita. Paminsan-minsan kumakain sila ng sabay at nagbabahagi ng simpleng kwento tungkol sa araw nila. Bagaman may ilang sandali ng ilang nakatahimikan, mas malinaw na ang kanilang koneksyon. Sa kabilang banda, patuloy ang paglago ng negosyo at foundation ni Elias. Mas maraming bata ang natutulungan at mas maraming tao ang nagkakaroon ng inspirasyon sa kanyang kwento. Hindi na lamang siya simbolo ng tagumpay, kundi simbolo ng pag-asa. Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang opisina, naisip ni Elias ang mahabang paglalakbay na kanyang dinaanan. Mula sa batang iniwan sa harap ng simbahan hanggang sa taong may kakayahang baguhin ang buhay ng iba, napangiti siya sa tahimik na pasasalamat sa lahat ng pagsubok na humubog sa kanya. Sa sandaling iyon alam ni Elias na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbangon mula sa kahirapan, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga sugat ng nakaraan at paggamit nito upang bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa sarili at sa iba. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagbubukas ng shelter at mas naging matatag ang lahat sa buhay ni Elias. Ang negosyo ay patuloy na lumalago at ang foundation ay nagiging tahanan ng mas maraming batang nangangailangan ng gabay at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya ang tunay na kahulugan ng kanyang paglalakbay. Mas naging maayos na rin ang relasyon niya sa 2 taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang. Hindi man sila agad naging malapit sa isa't isa, natutunan nilang igalang ang bawat hakbang ng kanilang bagong simula. Paminsan-minsan, nagkakasama sila sa simpleng hapunan at tahimik na nagkukwentuhan tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Isang gabi inimbitahan niya sila sa shelter upang makita ang mga batang natutulungan ng foundation. Habang naglalakad sila sa loob ng gusali, nakita ni Elias ang emosyon sa kanilang mga mata. Nakita niya ang lungkot sa mga taon na nawala at ang pag-asa na mabawi ang kahit maliit na bahagi ng pagiging pamilya. Sa sandaling iyon napagtanto ni Elias na ang tunay na pagpapatawad ay hindi isang malaking pangyayari kundi isang proseso.
Ito ay binubuo ng maliliit na hakbang ng pag-unawa at pagtanggap. Hindi niya binura ang sakit ng nakaraan, ngunit pinili niyang huwag hayaang kontrolin nito ang kanyang kinabukasan. Sa mga sumunod na taon, mas lumawak ang foundation ni Elias. Nakapagtayo sila ng mas maraming shelter at nakapagbigay ng edukasyon sa maraming batang lansangan. Naging inspiration siya sa maraming tao at naging simbolo ng pag-asa para sa mga taong nawala ng direksyon sa buhay. Si Don Arturo ay patuloy na gumabay sa kanya bilang mentor at itinuring na tunay na pamilya. Madalas sinasabi ng matandang negosyante na ang tunay na yaman ng tao ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa mga buhay na nababago nito. Sa mga salitang iyon, mas lalo pang naging determinado si Elias na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa paglipas ng panahon, mas naging payapa ang kanyang puso. Natutunan niyang yakapin ang kanyang nakaraan bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang batang nag-iisa sa ilalim ng tulay. Isa na siyang taong may kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Isang umaga habang nakatayo siya sa harap ng isa pang bagong shelter na kanilang itinayo, tahimik niyang pinagmasdan ang mga batang masayang naglalaro. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lalim ng kahulugan ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Nakita niya ang dalawang taong nagsasabing sila ang kanyang mga magulang na tahimik na nag-uusap sa gilid. Hindi perpekto ang kanilang relasyon, ngunit totoo ang kanilang hangarin na manatili sa kanyang buhay. Sapat na iyon para sa kanya upang magpatuloy ng may kapayapaan sa puso. Habang nakatingin siya sa maliwanag na langit, napagtanto ni Elias na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pag-angat mula sa kahirapan, kundi ang kakayahang bumangon at tumulong sa iba na makahanap ng kanilang sariling pag-asa. Sa tahimik na sandali ng kanyang pagninilay, pinangako ni Elias sa sarili na ipagpapatuloy niya ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Gagamitin niya ang kanyang karanasan bilang lakas upang maging ilaw sa mga taong nawawala sa dilim. At sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang kwento ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon.